Rema tsaka ni di pa ka wala pa kaming time na mag-meeting. We set it up several times pero medyo hindi nag-ano yung schedules namin. Anyway, sabi ni Bishop, we will take the opportunity today to reconnect, share yung mga testimonies daw natin, mag-sharing daw tayo about yung mga napag-aralan natin before. And then minention din niya, ask mo sila ano yung nangyari after yung Virtuous Woman meeting at saka yung Women of the Bible. Ask them about their relationships with their husbands now, how has it improved or anong nangyari, meron ba namang improvements, meron ba namang mga ano kasi yun? Revelations, meron ba kayong ganon? So yun, we'll start with that today and then as we flow, I can share a word here, a word or two, and then kung meron din kayong mga revelations tungkol sa mga testimonies ng iba, you're all welcome to share, please do so. So sinong gustong mag-start sa inyo? Share nyo lang experiences niya. Sabi ko kanina, maraming changes mula nung naghiwa-hiwalay tayo. May mga kinasal, meron mga nabuntis, meron mga nanganak, meron mga nag-asawa. Ang dami nila, di ba? Maraming weddings. Ilang couples ang kinasal last week. So, last year. So, yeah, share a little bit of whatever it is you want to share today, and then let's just let the Holy Spirit flow. Like I said, I will share something kung meron akong gustong i-share tungkol sa mga testimonies ninyo. Shoot. One by one. You can take as long as you like. Yeah? Muna na ka, darling. Umpisan mo na. Either you or Lala. Halaye Joshua. Ali, I mean, like, I've been sharing my story. Gusto ko lang Joshua, mag-English ko. Gusto ko si Joshua, ako mag-English. Ali, I've been sharing my life story to everyone. My life has been very transparent. Kasi, bahalo, diyan ninong kaya kayo, bahalo yung bihe ko yan eh. I mean, like, it's an open book. Pero as this moment, yun nga, no, ups and down, hindi mo naman maaalis yun eh. Kasi I've been asking people also, they've been like together for how many years, and yet, you know, they're having this issues with their marriage. Okay? So, ano pa naman yung akin? Wala pa naman isang taon. Tapos magre-reklamo ako. Okay? So, the good thing about this marriage or our relationship is that it's God-centered. And iba kasi, it's different if you're both Christian and you know what the Word of God is saying, and therefore, whether you like it or not, okay? So, yung salita lang ng Panginoon talagang ang susundin mo. There may be trials, ang daming trials, hallelujah. Hallelujah. Kaya nga napapa-hallelujah na lang ako eh. Okay, kasi what else can I do? Okay? But to shout hallelujah. Okay, so what I'm saying is, alam ko naman kung sino si Daddy God sa akin. He's been there all throughout my life. Tested and proven ko siya. Okay, I do not have to go over my testimonies. Alam niyo yung buhay ko. Okay, and God has been faithful to me, and not only to me, but also to my son. So alam ko, He will see me through. Right now, seemingly, maraming beses, seemingly, parang, you know, you feel like you're all alone. You're on this battle by yourself, but no. Okay, He's always with you. Kaya nga, minsan, yung at this moment in time talagang parang, sige, Lamsa, you're bracing yourself, ne? You're bracing yourself. But, okay na, okay na. Tapos may bagong atake na naman. Parang, bugs ng bugs, parang ganon. Pero, Lord, yung, mapapaano ka na lang talaga. Minsan at the back of your head, you know, like the enemy will tell you, sunod lang sa nakabisa, pero ali, okay, no. Okay, because you know that God has never planned, you know, bad things towards you. Okay, lalo na, ano kasi,
you everything, I mean, like, you're praying, and not only you, people are praying for you. Okay, so I'm sure, okay, na ba alam kasi ng kaaway na, alam mo, you have a bigger purpose. Lahat naman tayo, we have a bigger purpose, kaya gagawa at gagawa talaga siya ng, alam mo, yun yung, way para hindi mapangyari yun sa buhay natin. Kasi right now, I always tell people na I don't have anything, okay? I'm an empty canvas. Palagi ko nashi-share ito sa mga ka-CG ko. Okay, kasi kapag you see something that is already there, parang, "Oh, kasi mayaman siya. Oh, kasi influential siya. Oh, kasi," but I don't have anything. I only have God. And therefore, when that time happens and I'm so excited about it, okay, it's only but God. Okay? So kaya, minsan I don't wanna focus on the negative side. Okay, lahat naman tayo may pinagdadaanan. I don't wanna focus on that. Sabi ko, "Lord, you're bigger than this." You know na, I always tell myself, God has never failed you yet, and you're not alone, okay? You're not alone. He has never forsaken you, okay? At saka, yun nga 'no, kasi ang prayer ko talaga palagi even before, that when I get married again, okay, na this relationship would be a blessing to other people. Okay, at hindi basta-basta dito sa Amerika. Alam ni Ate Rachel 'yan, like marriages are being just, just like that broken, okay, easily. Okay, pero sabi ko lalo na yung partner ko marami siyang negative relationship in the past. Sabi ko, I want him to see what God can do, not only in his life but our life. Okay, kasi between the two of us, I experienced God. Hindi ko naman sinabing kasi siya hanggang ngayon marami pa siyang dinadala, okay? Pero sa Okay. atin ako personally alam ko mahal ako ni Daddy God. Okay, mahal niya ako at hindi niya ako pababayaan at gusto kong ma-experience niya yun. I know he knows that God loves him, but I want him to experience the love of God in a different degree, in a different level. Okay, kaya maraming maraming, sabihin ko, maraming, I mean, like, yung Proverbs 31 and everything that we have learned here, talagang malaki ang impact niya sa akin personally. Okay, kasi siyempre it teaches us, na hindi lang yun, hindi lang yun na dapat you have to be like this, you have to be like that. I see Proverbs 31 as having the fear of the Lord first and foremost. Sabi ko na, sa pagkaintindi ko kasi sa Proverbs 31, even before it was written, there were already Proverbs 31 women. Okay, and it's because of the fear of the Lord. Okay, kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom, 'di ba? So, I'm not saying I'm wise, but I'm wiser compared before. Okay, kasi siyempre with, the word of God that we are learning, and not only learning, we're putting into practice. Hindi lang kasi siyempre nalaman mo tapos gano'n lang. No, even it hurts. Even if it hurts, sabi ko nga 'di ba, you have to go with what the word of God is saying. Okay, it's no longer my choice but his choice. Okay, maraming maraming nagbago. Okay, marami pa rin nagbabago. Kasi it's a continuous process, eh. Hindi naman siya, "Oh, ito nandito na ako sa level nito, perfect na ako." No, sino ba naman perfect? Okay, lahat naman tayo meron pa tayong kumbaga meron pang puwedeng i-improve. We think like we're okay now, but actually we're not. Okay? Was that, in our walk with God, as Christian or as mother or as daughter or as sister, meron at meron pa rin tayong puwedeng ano mo yun, yung i-improve sa buhay natin, sa character natin, sa relationship natin, with our relationship with God first and foremost. So madami, kaya nga brace ourselves. Kaya nga sabi niya 'di ba yung sa, ano ba yun, yung put on the whole armor of God. Kasi every now and then talagang sisingit yung kalaban, eh, hindi mo alam, eh. Akala mo okey lang pero hindi pala, yung mga gano'n. So, with regards naman sa kanya, thank God kasi nakikita ko nagbabago, nawawala na yung pagka-sensitive niya, nawawala na yung kasi agad-agad na-o-offend siya, eh. Konting bagay lang na-o-offend siya. Pero thank God na
medyo nakikita ko na mas mapasensya na siya, mas understanding na siya, mas considerate na siya. Kasi he is coming from the, ano, I'm a victim, parang gano'n. Okay, so anything, parang palagi siya yung naaatake. Sabi ko, no, no, it's not like that. Don't think of yourself like that kasi we're no longer a victim. Okay? So, yun. I thank God, okay, of all the learnings that we're getting from here. Hindi siya, how will I say this? Um, Hindi siya parang wala lang, okay? I'm learning a lot, not only from what the Word of God is saying, but from everyone who is here, from your stories. Okay, I am being uplifted also kasi hindi lang siya theories eh. Proven and tested siya sa buhay ng mga bawat nandito. Okay, we are all living epistles. Okay, pag nakikita ko nga kayo, palagi ko sinasabi, I am blessed with everybody's life here kasi alam ko yung mga buhay nyo. At buhay ko, alam nyo rin. Okay, kaya I thank God, okay, for um, everything. And I thank God for everybody. Okay, kaya yun lang. Yun lang po. Praise God. Wow. Thank you, Awi, for being very transparent talaga, vulnerable, okay? I'd like to share a scripture and then pwedeng mag-share yung iba pa, no? Yung scripture, based on dun sa shinare ni Awi. Excuse the dogs, they can be noisy. So sa Psalm, let's look at Psalm 62:5. Sabi niya, message translation yung sa akin ngayon. God, sabi niya, God, the one and only, I will wait as long as He says. Everything I hope for comes from Him. So why not, sabi niya. It could go on to the next verse, pero I'm going to end there. When our expectation doesn't come from the Lord, we will end up in frustration. That's how I interpret that. So, dun sa ano ni Awi, wait lang siya, standing firm. Sabi nga niya, when you've done all that you can do, stand. Stand, sabi sa New Testament, no? Stand in the Word of God. So, thanks for sharing that, Awi. Hope, nagsishare tayo in hopes to encourage one another again kasi yung mga kalalagin pa lang, sabi ni Bishop, today since we're reconnecting from months and months of not having this Zoom, no, magsishare lang muna tayo to start off. At saka wala si Rem at saka si Che ngayon. Hindi ko sila nakikita. Mag-sharean lang muna tayo. And then, sabi ni Bishop, what have you learned from what we have studied regarding Proverbs 31 and the women of the Bible? So it could be about your husbands. It could be about anything, your friendships, your community, your new cell groups. So, shoot. Katatapos lang ni Awi. Next. Thank you again, Awi. Sino next? Or if there's a verse that you want to share, share nyo lang. Okay. Tuloy ko yung ano ha, yung sa Psalm while nahintay tayo ng iba. So dun sa Psalm 5, ano yun, 62:5 ba yung binasa ko? Tuloy natin sa 62:6. Sabi niya, and this we can all stand on this. He's solid rock under my feet. He is solid rock under my feet, breathing room for my soul, an impregnable castle. I am set for life. Amen. Sa ano yun, Awi, sa message? Kasi iba siya sa ESV or whatever translation you're reading, but I like what the message says. Next po, next. Auntie, siguro ako po. Okay na. Gusto ko lang pong share. Siguro magsimula ako dun sa dun sa single ako, tapos nag-transition ako into relationship, and then naririnig ko yung mga tinuturo dito. So before po kasi ako pumasok sa relationship, dahil matagal po akong single,
Um, Grateful din po ako na meron ng mga naunang nagturo din sa akin or nag-mentor sa akin yung expectations ko when it comes to relationship and kung ano yung dapat kong hanapin kapag pumasok na ako sa relationship, tsaka yung kumbaga ang pinakatumatak talaga sa akin, mabigat yung pumasok sa relationship. So you really have to choose kung sino yung dapat mong makapartner sa buhay. Kasi para sa akin, if it doesn't have any purpose, I don't want it. Yun yung prayer ko kasi kay Lord na bago ako pumasok sa relationship, sabi ko, Lord, kung walang purpose to, wag na lang, ayoko to. Sabi ko, kung hindi to nakaka-glorify sa inyo, ayoko to. Yun yung prayer ko. And then, nung pumasok na ako sa relationship with many confirmations, ayan, pati din si auntie, nangingi din ako ng counsel. Yung expectations ko naman sa lalaki, tumaas din. So, ang nangyari, dahil yun nga, I understand, parang syempre dahil sa word of God, naintindihan natin yung value natin as a woman, pati po sa Proverbs 31, parang yun din yung unconsciously, parang yun yung gusto mong strive din. Or parang consciously yun yung gusto mong i-ano din, parang maging ganon. And then yung expectation mo sa lalaki, parang hindi mo nakikita, ganyan. So parang ang daming, ang tawag dito, ang daming demands na feeling ko, ang demanding ko masyado. Which is yung, um, parang, for example, no, ayan, sige, maging vulnerable na po ako. For example, si Wayne. Late po talaga siya nagigising. Ayan, kasi dahil yung work niya sa gabi, gano'n, alam ni Tita Rome yan, naiinis talaga ako kasi nasasayangan po ako sa oras talaga. Gusto ko talaga yung oras na ma-maximize and numbering our days. Yun po talaga yung mantra ko number our days, gano'n. Tsaka yung as much as possible, gamitin yung oras para sa kabubuluhang bagay, gano'n. Gano'n po ako. So, parang kapag hindi ko nakikitang gano'n yung partner ko, parang ang demanding ko, parang, ano ba yan? Yun, lagi ako nagrereklamo. So, yung relationship po namin ni Wayne, hindi po siya nagsimula talaga sa honeymoon, ganyan. Hindi siya nagsimula sa kilig-kilig. Nagsimula po talaga siya sa testing and trial kasi ang dami kong expectation. So, um, ang nangyari po dahil actually, yung mga tinuturo po natin sa Proverbs 31, hindi ko po siya agad na-realize Na-realize ko na lang po, parang nagkaroon po ako ng revelation nung natapos po siya. Kasi parang, um, may times na talagang inupuan ko bakit ganun yung attitude ko. Kasi iniisip ko, hindi ba dapat gano'n naman talaga kasi nakikinig din siya ng word of God, dapat maging ano, parang nire-remind ko siya, hindi ba dapat gano'n lang talaga, gawin ko lang yung part ko, i-remind ko siya, sabihan ko siya, ganyan. Pero ayun nga, sooner or late, naririnig ko yung 'yan sa mga Proverbs 31 natin, naririnig ko yung role natin as babae, pero hindi ko napapansin. Parang hindi siya nag-reveal totally sa'kin. So, nung mga time na 'yun inuupuan ko talaga kasi parang nakikita ko hindi nakakatulong 'to sa relationship namin kung lagi na lang mataas yung expectation ko, ganyan. Parang lagi akong demanding. Feeling ko kasi demanding ako kahit wala naman po talaga siyang reklamo. Buti na lang po super bait po super bait po niya. Pero, eto po talaga yung nakita ko. Wait, di ko alam anong unahin ko. Ayun, nung bigla inupo ko 'to kay Lord and ni-reveal niya sa'kin na, oo nga, I am a helper. I am a crown to him. Ano ako, ano ako, ini-esteem ko siya, yun yung role ko, ini-esteem ko siya. Kung minsan po kasi to the point nakikita ko na yung sarili ko na lumalaki yung nagiging arrogante ako, feeling ko I'm better than him, parang gano'n. Na parang
Kasi for example, when it comes to discipline, ganyan. Pero kinorek ako sobra ni Lord na um, ang dami din niyang pinakita yung mga roles niya na nadidim down na hindi ko dahil nga nagiging arrogante ako, nadidim down yung mga nagagawa niya. Highlight sa akin ni Lord na ito yung mga ginagawa niya, pinagda-drive ka niya, pinag-aano ka niya. So, yun yung hinighlight niya sa akin, naalala ko yung mga role na we are a helper, we are a crown to Him, na ine-esteem natin sila. And then, nung na-realize ko po yun, hindi na ako nag-demand ulit. Kumbaga, hindi ko na siya nire-remind ulit na tinigil ko po yun. Lahat ng reminder, tinigil ko po yun. Kasi feeling ko, ni-reveal sa akin ni Lord, kaya naman niya. Pero dahil lagi kang gumaganyan, na parang you're robbing him of the opportunity to become a man. Parang ganon. So, tinigil ko po lahat yon at pinag-pray ko lang talaga kay Lord. And then, ang haba ba? Sorry. And then, ito naman po yung nakita kong importance, yung nakita kong pinaka-importante talaga sa relationship. Dahil si Wayne din, hindi lang siya submitted sa akin, pero he is submitted to God. And he is submitted, he also has the fear of the Lord. Walang hindi pwede magbago. Parang yun yung confidence ko na, wow, thank you Lord, dahil He is submitted unto you. He is not just submitted to me. Yung changes po talaga posible. So nakita ko unti-unti sa buhay niya, parang ayun po yung mga dinedemand ko po sa isip ko, unti-unti inaayos ni Lord sa relationship. Ako din po sa yung mga kailangan kong ayusin sa buhay ko, inaayos ni Lord, yung kailangan pong ayusin ni Lord sa buhay niya, inaayos niya. So, kaysa po sa naging busy ako, ayusin siya, nagpaayos po talaga ako kay Lord. Yun po yung ginawa ko. Nagpaayos ako sa attitude ko, nagpaayos ako sa character ko. Mas lalo, sabi nga ni Tita Awi, mas umano yung patience, yung gentleness, tsaka yun nga yung lahat ng mga kailangan kong ayusin sa sarili ko, doon ako pinaano ni Lord. And then, unti-unti po, nakita ko yung results ng pagiging centered talaga si God. Yun po talaga. Kasi feeling ko kung hindi siya submitted kay Lord, wala pong ano talaga walang mangyari. So, ayun po. Yun lang po yung ang galon, no? Ang haba din. Ayun po, thank you, salamat. Thank you, Te. So yun yung younger version ng testimony ni Awi, from a married woman to a single, sort of single, pero doon na rin yun, may partner na si Te ngayon. I was reminded of myself dun sa naging part kasi yun nga lagi nating silang rini-remind, yung first na pagsabi natin sa kanila. I shared this with Rome too when I was chatting with her one time. She was also talking about Wayne. The first thing when you tell your son or your boyfriend or your husband na meron kang gustong, halimbawa, can you please take the trash out? Hindi pa niya ginawa, no? The second time, remind nyo lang, can you please take the trash out? Reminder yon yung second time. Yung pangatlo, kasi syempre akala mo, sinabi ko na kanina, baka nakalimutan lang niya. Remind ko nga siya. Pakitapon nga yung basura. Yung pangatlo, pag remind mo pa siya, naging na yon. Kasi alam naman nila you're nagging at that point. And the more we nag, sabi nga, meron verse sa Bible, hindi ko lang maano sa Proverbs yung naging woman daw, parang ulan na tumutulo lagi, na annoying yun, di ba? Lalo na pag gusto mong matulog sa gabi, tas may tumutulo na patak ng ganon. Ganon daw yung naging wife. So, I'm not saying that, Tehila, I'm not saying that you're a nagger, no? Just a reminder for us. Alam natin yung ibang mga lalaki, gusto nila, alam na nila yon but
again, we also studied the love languages. Kung hindi nila love language yung pag ano natin, they will not respond. So we will go back to that later. Review lang to. I was also reminded na nag-share ako last week about my husband sa forgiveness. And then nung nakaupo ako sa bed the other night, nag-text ako kay Bishop. Sabi ko, Bishop, sabi ko, Kuya, may meron akong revelation dun sa relationship ko again with Craig regarding forgiveness, at saka yung ina-ask ko siya na ako yung ayun, nagging din, why don't you change, why don't you do this, why don't you do that, I do all of this and then you're not doing anything. Sabi ko ganon, oh my God, sabi ko, before I married Craig, I dated somebody who rejected me because my kids are black. Okay, so nung namit ako ni Craig, he already started changing to accommodate yung hindi ko nakuha dun sa first na before him. Sabi ko, when we were dating, he was already in the process of changing for me. And I was also in the process of changing for him. Kasi when I met Craig, I was smoking. I was a smoker. And he didn't know that. Okay, hindi niya alam yon. So nag-change ako sa kanya, hindi niya alam. Siya din, he never dated anyone na may anak na African American. He didn't know. He didn't date anyone, but he changed for me, and he changed a lot of things before we even got married. After we got married, everything he changed about himself, he needs to change more now to accommodate all my expectations. Sabi ko, Lord, how dare I expect him to change more? Kasi-change pa lang niya. And then, ina-expect ko ulit siya na, mag-change ka. And then, sabihin natin, oh, nung naliligaw siya, hindi siya ganyan. Ba't ngayon nagbago siya? Of course, you want him to change. Didn't you change? Ganon yung ano ko sa akin. Ako rin, nag-change na rin ako eh. Hindi naman dati mabait ako sa kanya, tapos naging masungit ako. Nag-change din ako. Ba't ako nagre-reklamo na nag-change siya? So, you see, yung focus natin, we really just need to look deep inside our hearts. Ano lang to, just maybe to enhance more yung learning mo, about, you're going into marriage soon, someday soon, even sooner, I don't know, but it's such a relief na nakakarinig ka na ng ganito, kasi I wish when I was younger na nakarinig ako ng ganito. Wala nga lang akong ng mentor, kaya humirap yung buhay ko. But praise God, but God was always there. Looking back, God has never left. He was always there. So next po. Thank you for listening. Next. Good morning, Rem. May share ka, nak? Good morning, Auntie. Good morning pala sa mga taga-Shine, no, Lou, and everyone else. I can't really see everyone kasi malayo, but good morning to all of you, and thank you for joining us this morning. Good morning po. Ako po, Auntie. May share po ako. Okay na. Just to connect po dun sa mga na-share po nila Ate Awi, nila Te, no? Nakarelate po ako. Kasi actually na-miss ko po ito. Thank you po, Auntie, for bringing this up again. Ang dami ko ring natutunan na na-reflect ko din po from mga pinag-aralan natin last time nung ginagawa po natin tong Proverbs 31 meeting, daily devotion. So, na-apply ko po siya ulit at continuously na-apply ko po siya every time na naaalala ko at may struggle, especially sa forgiveness, sa love language. So, yesterday, nag-ano po kami, may reservation po kami ni JR sa office. Thank you, Lord. Meron po kaming close deal kahapon. Si God, no, God is a God of that exceeds. So, while we were tripping, no, nasa tripping po kami, nag-review yung client po namin. May nag-walk in na ang sabi po, wala po silang agent, wala rin pong naka-duty dun sa site. So, baka pwede daw namin i-assist. Sabi ko, wow, sabi ko ganyan, thank you Lord, overflow. So, sabi ko, while ina-assist ko yung current client, sabi ni JR, sige, ako lang mag-assist doon.
So, in-assist po niya, dalawa po kami nag-a-assist ng client, no? Praise God. So, thank you Lord, pareho po silang close deal. So, ang nangyari, we were scheduled for reservation the next day. Yung isa po natapos na. Yung isa, medyo nag-ano siya, parang, paano ko sasabihin, parang, ano siya, may 80-20, parang gano'n siya. Bigla siyang nagdalawang isip. Sabi ko, why? Sabi ko, ano ba ang sinabi mo? Tapos sabi niya, so ako po kasi yung kausap ng client sa Viber, after po niyang makausap ni Jay. So nung nagva-Viber po na kami nung ano, sabi ko we were set for online reservation yesterday as well, ganyan-ganyan. Tapos ang nangyari, sabi niya, kasi po nung nakausap ko yung client, parang to cut the long story short, decided na siya, ganyan-ganyan. And then may nasabi po si Jay na parang ano, na mali, parang ganyan. So, sabi ko, so while we were walking kahapon, nag-ano kami ng susuotin namin for mamaya. Sabi niya, ay hindi, sabi niya ganyan. Nasabi ko ganito, ganyan-ganyan. Kaya siguro nagdalawang isip. Sabi ko, nagdadalawang isip yung client ngayon. Bakit kaya? Nabanggit mo daw, ganyan-ganyan. Tapos, sige mamaya na lang, sabi kong ganon. Kumbaga, na-focus po ako dun sa, sinisave ko yung client, ganyan-ganyan. Kasi parang nagdadalawang isip siya. Tapos nakita ko yung face ni Jay nagbago, bigla siyang lumaka. Ayan, this is me being so super open and vulnerable, no? Nag-walk out siya, iniwan niya ako. Sabi ko, "What? Anong ginawa ko?" Ganyan-ganyan. So probably it's my tone or parang siguro yung ego niya na ano ko na parang kasi ang saya-saya niya po na-close deal niya yung isang client tapos bigla ganun ganyan nangyari. Tapos siguro I sounded like I was blaming him na hindi pa siya nag-push yung client ngayon. Although we're still positive na magpo-push po yung reservation niya, no? So pagdating po namin sa kotse, hanggang sa umuwi, nagpaksab yun. Galit siya sa akin. Hindi po ako mapakali, no? So, inano ko po siya kasi hindi rin madali mag-away na kasama mo yung parents mo. So nag-chat po kami. Sabi ko, "Galit ka sa akin." Sabi ko nung una, ang dami ko pong ano, ang dami kong question mark, gano'n. Then na-reveal sa akin na, if you want someone to change, you change first. Kasi kung ako po yung dating ako, ayan, magnanag na po ako, mas magagalit pa ako kaysa sa kanya. Di ko nga na ako paksabihan, kaya paksabihan, mga gano'n. So, ang nangyari, nag-ano po ako, nag-slow down. Okay, thank you Lord. Sabi ko, nag-pray po ako, tanggalin mo 'tong pride na 'to. If I did something wrong, then i-admit ko na lang. Ta's bigla akong nagsabi sabi niya, "Asan ang haba ng chat niya?" Nung sinabi ko lang na, "Galit galit ka sa'kin?" Sabi ko ganyan, "Ang haba ng chat niya." Aba, sabi ko, "Ikaw na ngayon yung ganyan, So, inaccept ko na lang. Sabi ko, "Dad, I understand. Sorry," sabi ko, "if I stepped into your ego. Pero 'di ba wala na tayong ganyan, hindi na tayo nagpi-pity party. You closed that deal, you did great, and I'm sorry if you felt that way." Lakshan, sabi ko, "Iba ka na ngayon, I'm proud of you." So, sabi niya sa'kin, sabi niya, "Siguro hindi talaga ako para sa real estate." Nag-pity party talaga siya. And I understand. Sabi ko, "Dad, I understand how you feel. Ako sasadya na gano'n yung mafi-feel mo. I was just there trying to close the deal again. Kaya siguro hindi mo nagustuhan yung the way na sinabi ko and probably it's just how you took it," sabi ko, "but I didn't mean anything." 'Di ba nandun tayo kasi every time nagde-devotion po kami, pinag-uusapan namin na offense is something na you should avoid, you can avoid, you have the option to avoid kasi it's your perception Ikaw, paano mo ba tinake yun? Natuwa ka ba? Kasi kung sa kanila wala man yun, it's on you kasi that's how you took it. Sabi ko, 'di ba wala na tayo sa ganyan. Kung gano'n yung na-feel mo, I'm sorry. So ako na po yung in short, ako yung nagbaba, ako yung nag-sorry kahit feeling ko na sinabi ko, I was just trying to teach you yung mga bagay na alam ko. Kasi matagal niya po akong iniwan sa real estate, ang dami niyang pinuntahan, nag-work siya, nag-photography siya, pero ngayon bumabalik siya, tinutulungan niya ulit ako na sabi ko, of course, sabi ko, you can just open your heart again for new teachings, ganyan. I'm trying to teach you yung mga natutunan ko, not to go above you and over you, but to let you know kung
how it worked for me. Tapos, yun po bigla niyang nasabi, oo, sabi niya, "Arakap ka yung sarili ko, I took offense na and ego yon, and thank you for ano," sabi niyang ganyan. Parang nag-thank you siya na ako yung lumapit ngayon sa kanya at nag-sorry. Kasi honestly po, kung ako yung dating ako, miras kami pong lungaldo, kaya kami sabi, hindi ko talaga siya lalapitan, hindi kami mag-uusap. But thank God sa mga corrections and teachings na natutunan po natin, no, especially sa group of this women group, we can vulnerably share yung mga nangyayari sa atin sa relationship. Not only sa married couple, pati po dun sa mga single na may plano mag-asawa, magkaroon ng ano in the future. It's a great reminder for us to always submit to our husbands na mauna sila, hindi po tayong lalaklakan tala yung tayo yung nagko-consume sa kanila, no? Kasi sometimes that pride that you brushed off, it will give you a relief na, oh nga no, Lord, see, it worked, and it worked. So, we're still learning, I'm still learning din po, but I'm thankful sa lahat po ng mga turo ninyo, yung mga reading natin sa Women in the Bible, how they submit. So, it still works for me. So, yun lang po. Thank you. Thank you, Ann. Before I say anything, mag-share daw si Rema. Thanks, Ann. Thank you, Ann. Yung share ko din, actually nakaka-relate din ako kay Sis Ann, yung about doon yung sa husband. Kasi ako po nung minsan, sa mga hindi nakakaalam, for the past few days, iba yung pakiramdam ko. Parang ubo po ako ng ubo, tapos talaga nanghihina ako. Tapos ilang weeks na po na gano'n. Tapos yung mga anak ko, so lahat sila gano'n din. Tapos madaling araw, yan na napupuyat po ako kasi ako yung nag-aalaga sa ayan kay baby, saka kay si Elias na makatabi ni Jan. So, tapos si Rin, sabay-sabay sila umuubo, gano'n. So, ayun po parang po akong pagod na pagod everyday, tapos parang iba yung pakiramdam, no? Tapos po, dapat po nung Monday, may ewan ko kung this month, last week, Thursday parang ganon. Dapat may check-up po ako. So, alam po ni Jan. So, sinabi ko kay Jan, Han, meron akong check-up tomorrow. Sabi kong ganyan. Hiramin ko muna si Kuya Jose. Sabi ko sa kanya. Pasama ako sa kanya, sabi ko. No? So, kinabukasan na po, ayan, ayoko sanang mag-drive dahil yun nga po dun sa pakiramdam ko, no? Bigla nakalimutan, wala na siya. So, wala na po si Kuya Se, wala na si Jan. Tapos po ako, bigla akong, yung, ewan ko po, bigla akong nagigili, ng ano, yung bigla lang ako nagalit, gano'n. Pero hindi man po ako talagang gano'n. Lagi po akong, pagkausap ko po yung asawa ko, ewan ko po, no, lagi akong calm sa kanya. Alam po nila Te yun, di ba Te? Hindi po ako yung, lagi akong calm sa asawa ko, sa paminsan kahit na galit siya sa akin or what, or parang, Han, pag ganyan, bla bla bla, paminsan gano'n, no? Calm lang ako. Pero nung time po na yon, sabi ko, nag-rant po ako, parang si yung yung sa akin po sabi kong ganyan sa ano ko, "Bakit ganyan ka?" Sabi kong gano'n, "Parang hindi ka nagke-care sa'kin, hindi ka ba nagke-care sa'kin?" Sabi kong ganyan, "Ganito na nararamdaman ko, ganyan, ganyan." Ang dami ko may mga gano'n po akong mga sinabi. Tapos po yung husband ko yung parang sa isip ko parang, "Ay, kailangan di ako naging gano'n." Sabi ko, "Na-trigger ko yata siya." Sabi kong ganyan. So, ako po, hindi ko na po inano 'no, sinabi ko lang, "Ba't di ka na nagke-care sa'kin, ganyan, ganyan na nga yung nararamdaman ko." Gano'n, gano'n. Buti na lang po ano naman siya, yung calm naman din na, "O sige, hindi sorry, pasensya ka na ano, hindi ko naalala, ganyan, ganyan na napapatulong ka pala." Gano'n, gano'n. Pero I was being reminded din po na kailangan talaga, sa relationship na laging ano po, yung parang give and take na kahit paminsan meron kang nararamdaman or na,
yung ayan, no, mayroon kang ganyan na hindi na magandang nararamdaman sa katawan mo, no? Naalala ko din po kasi siya, puyat din, tapos nagtatrabaho everyday, tapos iba-iba po kasi siyang pinupuntahan ngayon, like for example, Bataan, Subic, no? Iniikutan niya po yung mga yon para sa mga agents po namin. So, I was being reminded po na sabi ni Lord sa akin, oh, isipin mo din, yung asawa mo may mga ginagawa din, may mga work din siya. Minsan sobrang ano din yan, overwhelmed din yan sa trabaho niya, sa mga ginagawa niya. At the same time, marami din yan sinisip din yan yung ministry, iba-iba, maraming bagay, sabi yan ganyan. So ang gawin mo, pag-pray mo na lang din siya, sabi nga, yung si Lord, no, yung bigla na lang sinabi din sa akin na, pag-pray mo din, tapos siya din, ano din siya, yung health din niya na, 'di ba, kahit na gano'n yung health niya, pinagdadaanan niya, trabaho pa rin siya, ganyan. Kasi inubo din po siya, eh. Tapos talagang iba din yung ano niya 'no, pakiramdam. So lahat po kami sa house talagang tinama, pati si Ate Vangie. Si Ate Vangie nga po nung minsan nakakatawa siya, nagpapaalam na po sa asawa niya, sabi niya ganyan, "Martin," sabi niya, "kung ano, iuwi mo na muna ako, baka kasi para kung sakaling hindi ay, Ate Vangie, nandiyan ka ba?" Shine-share ko na 'no. Kung sakaling ang sabi niya, "Kung sakaling may mangyari sa'kin hindi maganda, at least nasa bahay ako." Sabi ba naman niya, pero buti po si Kuya Martin meron din pong dala-dalang word of God. Sinabihan daw po si Ate Vangie na, "Bakit ka ganyan? Bakit ganyan yung mga sinasabi mo? Ba't hindi ka mag-pray? Dapat mag-pray ka." Sabi niyang ganyan. "Huwag ganyan yung sinasabi mo." Sabi niyang ganyan. "Mag-pray ka." Sabi niyang gano'n. Ayun nga po, tapos po bigla din po daw nag-pray si Ate Vangie. So ngayon po, talagang si Ate Vangie, nakita ko rin po 'no, na kahit nasa bahay, talagang sabi niya ganyan, praise the Lord, magaling na ako, thank you Lord." Sabi niya ganyan. Kasi po nung time po na yun na kaming lahat natamaan, talaga po siya, pati siya nanghihina po talaga ng sobra. Pero thank God talaga na nakakarinig po tayo ng word of God. Kasi po si Kuya Martin hindi po yan ano, hindi rin nag-a-absent ng synergy, ayan, minsan nandiyan 'pag dawn watch, kulang na lang sabi ko pati leaders meeting nandiyan si Kuya Martin. So praise God po, ayan, sa ano yan sa Power, sasali din yan yun. So praise God po 'no, na nakakarinig po tayo ng word of God, nare-remind po tayo dun sa ano natin, sa standing natin in Christ 'no, na kaya natin, at ayun nga po, nalabanan po namin yun 'no, yung pinagdaanan namin yun, and ayun, yung husband po natin, 'wag po nating kalimutan na kailangan pinagpe-pray po natin sila, minamahal po natin sila 'no, nagke-care po tayo sa kanila lagi. At the same time po, very important na 'wag po natin silang parang tayo yung bossy-bossy, 'no, yung kunyari meron lang silang maling nagawa or ano, yung parang tatalakan natin sila. Number one po nilang ayaw yun. So ako po, as much as possible, yung asawa ko, ayoko din po siyang tinatalakan. So 'pag may nasabi na, ba't ganyan?" Ay, magka-calm down na po ako, iisipin ko na dapat hindi ako gano'n 'no. So yun po yung sa Proverbs 31, yung natuturo din po sa'tin, nare-remind po tayo, okey, na blessing po tayo sa mga asawa po natin, 'di po ba? So, yun, sabi nung minsan nga nag-usap kami ni Tel, yun nga yung parang, oo, 'pag si Jan, meron kaming parang may ano siya sa akin, ganyan, ayoko na may sasabihin pa ako sa kanya na la 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 la, yung parang papaalam ko sa kanya na mali siya, gano'n, or kino-correct ko siya, gano'n. Kasi sabi ko siya yung head ng family, so dapat ino-honor ko pa rin siya. Saka parang, alam mo yun, yung support support lang ako sa kanya. So yun po yung gusto kong i-share. Thank you. Amen. Auntie, okay lang may add lang sabihin ni Ate Rems. Kasi nakikita ko Ah, po talaga, may add lang ako sa sinasabi mo. Kasi yun nga din po, malaking example din po yung relationship ni Ate Rems sa akin. Kasi for example, si Kuya Jan, minsan kasi talaga dahil yun nga, minsan si Ate Rems, ang tawag dito, may o kaya si Kuya Jan may gusto siyang sabihin kay Ate Rems. Minsan yung tono ni Kuya Jan ako din nabibigla, ganyan. Tapos si Ate Rems 'pag magre-reply siya sobrang kalmado niya. Yung parang, 'pag ginanon ako ng tono parang maano ko yung parang magraratatata
din ako siguro. Pero si Ate Rems, every time na kausap niya talaga si Kuya Jan, sobrang kalmado, sobrang, Amen. Sobrang, anong tawag dito, yung tone niya talaga iniingatan niya. Yun lang yung na-pick up ko sa relationship nila. Praise the Lord. Jay, gusto mo mag-share? Bag gusto mag-share daw. Ban. Oh, yes, your husband is not a project. Who's your Ban, partner? G. Ako ngayon. Di pa ako handa. Oh, sige. Wala pa akong isasabi. Invite mo din. Auntie? Darating na si Lord, di ka pa handa. Di pa ako handa. Ay, Banji, nasan ka ba? Sabi, Nasa banyo dito, yata, sa auntie? loob. Nag-babies. Halika dito, mag-share ka. Dito ka. Labas kami. O sige, auntie, mag-share siya after. Wala pa nga akong ihanda. Wala pa akong isasabi. Next time. Sige, next time. Ah, sige, pakimute yung mic mo, G. Gusto ko lang din dagdagan yung sinabi ni Te, no, tungkol kay Jan, nung Jan at saka si Rem, nung tumira sila dito ng napansin ko si Rems, lagi siyang nakangiti, hindi man siya nagsisimangot. Lagi lang siyang ganon. I think yung smile niya follows her attitude and her demeanor. Hindi ko rin maano, bakit kahit na minsan nakasimangot si Jan, hindi siya pinapansin ni Jan kasi siguro puyat din si Jan. Nakasmile lang si Rem, hindi siya nagagalit, hindi siya, gusto ko rin, when I grow up, I want to be like Rems in that area, no? Nag-smile lang ako. And then, may comment si ano dito, si Che, my husband is not my project, sabi niya. I can only pray for him. That's right. Your husband is not your project. He's your partner. But sometimes we are dealt with a project instead of a partner. One of the husbands or something like that. They are partners. Hindi sila project. Although project minsan, pero okay na lang. Wag na lang. Next. Meron pa tayong time. Alam niyo naman, pag women's, medyo nag-i-exceed tayo, okay lang, di ba? Avon, since nahuli ka ng konti, at saka yung mga ibang nahuli, nagsha-sharing lang tayo ngayon tungkol dun sa pinag-aralan natin in the past kasi matagal tayong hindi nagkita-kita and we're just reconnecting today. So sabi ko, since naghiwa-hiwalay tayo last year, maraming nangyari, maraming breakthroughs, merong mga nag-asawa, hopefully walang naghiwalay, no? Pero kung may naghiwalay, hopefully worth it naman no, naghiwalay sila na walang nabugbog, sorry to say that, but meron din kinasal, maraming kinasal, may nabuntis, may mga nanganak. So, if you guys want to share yung mga experiences ninyo from dun sa pinag-aralan natin on Proverbs 31 and Women of the Bible, go ahead. Thank you po sa pag-update, Tita Rach. Oh, okay. Go ahead. Hindi po, thank you lang po. Nagte-thank you lang po ako. Lisa, Sorry, medyo maganda po yung boses ko. Thank you. Lisa, may gusto kang i-share? Wala pa po. Okay. O, sino pa? Wala na? Pwede na tayong mag-close? Kung wala na, meron lang akong gustong i-share ko. I'm sure aware kayo, no? There are so many things on Facebook na we read. Mga Auntie, naka-silent ka. Oh, okay. Sa Facebook or Instagram or whatever, marami akong nakikita na dumadaan sa feed ko. What to read, 40 books to read in 1 year, what to read, 10 books, blah, blah, blah. I'm sure you are familiar with the book Ikigai. Ikigai ba yon? Okay, Ikigai. So,
binabasa ko yung mga ano, sabi ko, but Rema can tell you, I have so many books in the house. Lahat ng rooms may books. Sabi ko, nag-i-scroll akong gano'n, nababasa ko yung mga nakasulat doon about this book. Sabi ko, I'm so full of information already, okay? I don't want to be that. I want to not just be full of information, but I want to get revelation from what I read. So, halimbawa, yung isang book na catch yung attention ko na, wow, maganda naman to eh, kahit na secular book siya. So, kinukuha ko yan. Ikigai got my attention today. So, kinopya ko yung 10, ano ba yung sinabi niya? 10 something. Nakalimutan kong isulat kung ano yun. 10 rules. 10 rules daw. Anyway, let me share a few, no? Sabi niya, stay active and don't retire. Well, for someone who's just scrolling, reading lang yon, what does it really mean? Stay active, don't retire. So, when I see things like that, naghahanap ako ng scripture to match that para at least nafe-feed din yung spirit ko. So, I found this. Stay active and don't retire. Proverbs 27:17, sabi niyang ganon. Iron sharpens iron, and one man sharpens another. So even that's even vague. Iron sharpens iron. Well, pag tignan natin, halimbawa yung kutsilyo, hinahasa mo dun sa hasahan, ano? They're not the same knives. They're both iron, but not the same. Yung hasahan is thicker than the knife. So that means, halimbawa, Rema is sharpening Che. Hindi sila pwedeng magkapareho. Dapat yung isa sa kanila more knowledgeable, wiser, so that she can sharpen the other one. And then they sharpen each other, but they're not both the same. So we're not all the same. We sharpen each other differently. Okay, so example nun, gusto ko ng mga example na like to taste stories. Stay active, sabi niya, don't retire. Well, how do you do that? Engage in regular physical activity, whether it's walking, gardening, or light exercise, take daily walks. So yun, number 1 lang yan, no? So pero meron na akong na pair na Bible verse and then some examples. So it's good thing to, just a tip, it's good thing to just not read recommended books or recommended thoughts and sayings. Ang daming ganun eh. Minsan, wow, ang ganda nito. Pero it's a secular book. And by the way, all those sayings, they're already have been written by yung mga you can, if you were reading books from before, nandun na lahat yun. They all came from Napoleon Hill and yung mga John Maxwell, they all have that. They got those from people in the past. So yun lang. It's just a reminder or a suggestion to not only gain knowledge. When you gain knowledge, you have to gain understanding, because if it's just knowledge na wala tayong understanding, we're not going to be able to appropriate yung knowledge and on how to use it dun sa knowledge na nakuha natin. So with knowledge comes understanding. Sabi nga sa Bible, di ba? In all you're getting, get understanding, sabi niya ganon. So yun lang, it's a good practice to do every day when you come across a good book. Yeah, by all means, write it down. Ito, matagal ko nang nakikita tong Ikigai na to, but one thing I like about Ikigai, yung isang nabasa ko is yung Wabi Sabi. And I really go by Wabi Sabi kasi halimbawa no, yung I think I've shared this before. Pag may na-crack na, yung mga Japanese kasi ganun eh, they make something beautiful out of a broken piece of a bowl or something or a jar. Halimbawa, this one, nabasag, and then it cracked. Yung crack, hindi nila tatapon yun. They will paint something beautiful dun sa crack, di ba? So, parang ganun din si Lord sa atin. Pag may crack tayo, God uses that crack na para mag-reflect. Okay, so I'm cracked, right? But the glory of God inside of me comes out of those cracks. So nagre-reflect ngayon yung glory ni God outside of those cracks. So just because it's a cracked piece of item doesn't mean you can throw it away. You can make something beautiful out of it, just like God does with all of us. He makes something beautiful out of, from beauty to ashes. Yun lang. I just wanted to share that.
Let's not just read books just because they're books. We have, yan. One more, no? Sabi niya dito, let's see, I'm gonna look. Oh, this is a good one for all of us. Only eat until you're 80% full. Sabi niya. But very vague yun. For, pag sinabi mo yun sa teenager, hindi niya maintindihan yun. Bakit? Gutom pa ako eh. Well, that's a practical way. The wise way is this. Proverbs 25:16, sabi niya, if you have found honey, eat only enough for you, lest you have your fill of it, vomit. So, di ba tama naman yun? Ibig sabihin, example, let's see, 3, no? Only eat until you're 80%. Listen to your body's signals. Hindi ba mas maganda yung explanation yon? Listen to your body kasi your body knows signals of fullness and avoid overeating. So use smaller plates, which I do. Rema knows this. I have this habit of eating out of a small plate. I don't know if you get the logic of that. When I eat out of a small plate, pag naubos ko na yon, that means kahit na kumuha ko ng hindi pa rin, it doesn't exceed the big plate. Kasi pag malaki yung plate mo and it's full, you tend to want to finish that food. And by the time you finish it, you've already eaten thousands and thousands of calories. You're putting stuff in your body that you don't even need. So if you eat from a small plate, even if you get another plate, maliit pa rin na portion yon, di ba? So that's okay. In Bishop's Zoom, we get all of this wisdom and everything. Here, we take his wisdom and put it in a practical way. Kasi women tayo eh. We are women and some of us are older, and we older women are supposed to teach the younger women para they know what to do when they get married or when they have their boyfriend. So okay ba yon? La, ikaw, meron pang time la. Gusto ko mag-share ka. Auntie? Ay, Feeling. May oras pa po ba? Baka 1 oras po itong may share ko eh. hindi, okay lang. 8 o'clock pa lang, di ba? Okay pa ba kayo? Yung mga gusto nang mag-work. Okay Okay. ba kayo dyan? Gusto niyo ba marinig yung testimony ko? Charot. Kumu- Madam Ren, relate. Hindi, sa akin naman ako nung simula nung nag-Proverbs, tayo, 31, na. Nagawa ko naman halos, pero hindi mo talaga mapiplease yung asawa mo. Ito, basically, totoo itong mga sinishare ko at nangyayari sa buhay ko, no? Sometimes, kahit ginagawa mo na yung dapat parang, alam mo yon, hindi man na-appreciate na yung ganun yung ginagawa mo. Tas nakita naman nila, nakita niya na nagbabago ka naman, ginagawa mong pilit. So ka na lang wala nang rip, diba? Yung ganun. Pero in the process, idol ko si Madam Che, no? Sa ginagawa niya rin kay Pero sabi ko nga, Lord, hindi ko na makayang baguhin to, pero pinaalala sa akin ni Lord na napaka-mindful niya sa akin dahil nung nasa Muntinlupa kami, kinuha niya si Jose doon, which is talagang iniiyak ko siya gabi-gabi, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay, gusto ko walang bisyo si Jose, gusto ko naglilingkod kami pareho sa kanya. And yun ang ni-remind sa akin ni Lord na, nakita mo, ginawa ko, sabi niya, ginawa ko yung pinagpe-pray mo sa akin dahil sa faithful in prayer ka. Hindi mo siya nilet go, hindi mo siya sinukuan, pinagpe-pray mo halos gabi-gabi. Nakala mo tulog siya, hindi naman natutulog 24 hours, pero nakalay hands ka at umiiyak ka, naririnig niya yon at naririnig din kita. I know you're suffering, sabi niya, di ba? Ay, ayokong umiyak, ayoko. Di ba? I know you're suffering, sabi niya. And then, yeah, you're strong. Sabi niya gano'n, di ba? Pero mindful ako sa'yo. And then, ginawa ko yon, sabi ni Lord. What more yung inihingi mong sweetness, sabi niya. What more yung inihingi mong sweetness at saka yung caring niya sa'yo. Hindi niya ibibigay, hindi ko ibibigay sa kanya, sabi niya, di ba? Hindi po ako ito, kunwari lang to. So yun, na-relate din ako kay Madam Rems kasi
for all you know, yung December pa lang, inuubo na ako. Talagang sobra yung ubo ko, sobra din halos kaming lahat din, no, nangyari yung gano'n. And then sabi ko, alam mo naman minsan dadating sa yung self-pity, di ba? Mamatay na lang kaya ako para, alam mo yon, yung mapansin ka ng asawa mo. Kasi alam mo ang re-reaction niya sa'yo. Wag mong bibihin yan. Sabi niya, wag mong bibihin. Sabi ni baby ko, gusto ko ba itong ubo? Sa'yo na lang. Sabi ko, ganun sa kanya. Talagang tina-transfer ko pa, no? So, sa'yo na lang. Sabi ko, ayoko to. Sabi ko, di ba? Pero one thing is for sure, alam mo, ikaw lang yan eh. Choice mo lang yun eh. Choice mo lang mag-self-pity. Choice mo lang na ano. Pero alam mo, in your deep, malakas ka. Talagang you're super strong and kaya mo yon. Tapos, minsan kasi sa tao, lalo na sa magkarelasyon, sa mag-asawa, sabihin nyo tindi, minsan kailangan mo yung kalinga ng husband mo. Kailangan mo yung kalinga ng wife mo, di ba? Not, lalo na ngayong Kristiyano, di ba? Dapat mas na-emphasize nga yung ganon, mas nararamdaman mo nga yung ganon. Pero sometimes talaga, siguro dahil ganitong strong din ako, dahil yung nanay ko, lumaki ako sa ganon na strong din siya sa tatay ko. Pero minsan naiisip ko na, hindi rin pala sometimes na akala mo bossy-bossy ka, maganda yung gano'n. Hindi, kasi still, susunod ka pa rin dun sa plano ng Panginoon at saka dun sa commandment ng Panginoon na sabi niya, submit to your husband. Sometimes sabi ko nga, Lord, paano ko magsasubmit eh? Hindi naman kasubmit yung ganito. Sabi ko gano'n, di ba? Minsan nakikipag-argue pa ako. Sabi niya, hindi, wag mong ipilit yung sayo. Wag mong ipilit. You need to crush your heart. Sabi niya, you need to, kumbaga mag-submit ka sa akin. Kasi kung hindi ka nagsasubmit sa husband mo, parang hindi ka nagsasubmit sa akin. Ganun yung revelation ko kay Lord eh. Talagang man to man kami ni Lord. Naririnig ko talaga very specific na yung tigas ko, mas matigas yung ibibigay na word sa akin ni Lord. Sabi niya, so kung hindi mo kayang mag-submit sa kanya, huwag ka na sigurong mag-pray sa akin. Parang ganun yung revelation eh. Parang ganun yung ano. So be it, Lord. Sabi kong ganon. So yung self-pity ko, choice ko rin yon, tinanggal ko, no, na ganon. Pero sometimes talagang kailangan mo yon. Huwag kang magpaka-religious. Huwag kang in very pagkatao mo. Yun lang. Yung kailangan mo ng care kasi wala naman akong nanay, wala din akong tatay. So kaninong kirang iaasahan ko, di ba? Kay Bishop, di ba? So sa asawa talaga, no? And then sabi ko nga, Lord, bakit pa ako maghahanap sa kanya ng ganito na hindi naman niya kayang ibigay? Pero alam ko in the process, kaya niyang ibigay yon. Pero binibigay mo naman. So nafe-fill out ako dun, nape-fill up ako kay Lord. Siya yung nag-aano sa akin. Pag kailangan ko ng, di ba? Yung peace nanggagaling kay Lord, yung love kay Lord, di ba? Yung contentment kay Lord. And without Lord, wala lahat. Sabi ko, so ito para lang kayong magkaklase, not a husband and wife, parang magkaklase, magkabady, magkaibigan. So, katulad yung sinabi ni Sister Rachel na iron sharpens iron. So, kung hindi kayo mag-sharp sa each other, you cannot grow. No, hindi nyo rin maya-apply yung pinag-aaralan nyo. Pero sometimes, there is a religious one na talagang pag nagbabattle kayo, dadali niya pa sa biblical. Sabi ko, hindi. Sabi ko, wag mo munang iyan. Napaka-religious mo. Hindi. Sabi niya ganon, sige, I submit to you, pero try to understand kung ano yung gusto kong emphasize kasi ino-honor kita, pero gawin mo rin ito, kung ganon sa kanya, di ba? So nag-aano kaming ganon. Sabi niya ganon, minsan sasabihin niya pa nga sa akin, Jezabel yata, o, di ba kung ano yung sasabihin niya, no? Tapos talagang gigigil na naman ako, no? Gusto ko na suntukan na lang di ba? Para makaganti man lang, no? Pero doon ko nakita na si Lord, isa-shut niya yung mouth mo. Hanggat maaari. Kasi dati hindi ako ganito. Alam niya, Ate Awi yan, labanera ako. Hindi ko po pwedeng pag may sinabi, hindi pwedeng hindi ko labanan sa salita, no? Pero si Lord, mindful siya sa atin. Kaya nga na-remember ko lagi ngayon yung prophesy sa akin na yung Luke 27:5, yung sinabi sa
sa Quest, no, sa Laguna, na even the strand of your hair, yun, need na need ko talaga yung verse na yon, na mindful ako sa iyo. Hindi po pwedeng hindi kita minamahal, Lala. Hindi po pwedeng hindi ko nakikita lahat ng mga ginagawa mo, Lala. Hindi po pwedeng hindi ko ino-honor yung ginagawa mo sa husband mo na pagbabago, Lala. Ganun lagi, no? So sabi ko, Lord, nung kailangan ko yung verse na yon, na gusto ko nang mag-quit, yung sabi ko, wala naman nababago, Lord. Wala namang ano, pero still, pinakita sa akin ni Lord na mindful siya sa atin. It's just our choices sa buhay, sa asawa. Sometimes talagang nakakagigil, pero meron tayong gusto kasi na gusto natin maiano sa kanya, which is hindi natin kaya pag tayo yung gumawa eh. Kailangan ipaka sa Diyos mo eh. Even in our friends, hindi mo kailangan yung gusto mo, yun din ang mangyayari. Ipasa Diyos mo lagi. Kaya nga lagi kay Lord lagi, no? Kasi hindi po pwede eh. Tayo muna eh. Tayo muna yung mauuna kasi gusto natin yon, gusto nating mangyari sa atin. So pinalitan ko yung ano ko, na sabi ko, ito na naman Lord, pag nakakaranas ako, nakakaramdam na ako, Lord, ako muna. Lord, ano to? Lord, hindi pa tama itong ano ko, yung response ko. Lord, itong ginagawa ko, mali ba to? Lord, pakita mo nga sa akin ng malinaw, ganon. Until such time, sabi ko, sige Lord, try ko, hindi na lang ako magsasalita sa kanya. Ako, total, speechless din naman siya eh. Pag nasasalita ako, hindi rin naman siya sumasagot, di ba? So, tinry ko yon. Alam niyo ba, sabi niya sa akin, sabi niya, Han, alam mo, lalo kang maganda pag hindi ka masyadong kumikibo. Alam mo yun? Nainis ako, di ba? Minsan gusto mong mag-retaliate dun sa sinasabing ganon, di ba? Parang, di ba, Liana, ang hirap ng ganon, no? Na hindi ka nagsasalita, yung kailangan meron kang words, no? Pero alam nyo, one thing is for sure, dahil na kay Lord na tayong lahat at nakakarinig tayo ng word na ganito, nasa-sharpen tayo, kahit na magkamali tayo, get back to our knees, no? Meron na tayong conviction, meron na tayong revelation na, oh, Lala, hindi naman ikaw yan, di ba? Iba ka na, the old has gone, the new has begun. Kaya nabigla din ako nung nagpa-water baptism siya. Alam niyo, sabi niya sa akin pagkatapos, ginawa ko to, Han, sabi niya, kasi yung napupuno na daw siya, yung hindi niya daw alam kung paano niya ako i-show sa akin yung mga gusto ko na hindi niya magawa. And I thank the Lord kasi, di ba, meron din siyang revelation kay Lord pala na hindi ko alam. Dahil yun yung pinagpe-pray ko, di ba? Sabi niya, nangusap daw si Lord sa kanya, sabi niya, dahil nagpe-pray siya, sabi niya, oh Jose, sabi niya daw ganon. Sige na, nung nakita niya si Pastor Donnie, parang si Jesus daw yung tumawag sa kanya na, halika na, sabi niya ganon. Kailangan mo ng, parang refreshing, kailangan mo na maligo, sabi niya. And after that, ayun, yung bumalik na naman yung sweetness niya, bumalik yung, alam mo yun, yung, kasi may Diyos eh, may God eh, may God tayo, di ba? Pero kung wala ka siguro kay God, siguro baka puro pasana kami, or di ba, yung the old has gone, the new has begun. Kaya nga sabi ko, Lord, iba pag nasa iyo. Iba talaga. Maraming nababago, maraming nalalaman, maraming nadidiscover, maraming revelation. Kaya there is more love, peace, di ba? Na hindi kayang pantayan. Even kahit yung sa iba, hindi mo naman mahingi talaga yung ano, dahil sila may pinagdadaanan din. And for all you know, meron din silang ganun, pero nahihiya sila. But sabi ko nga, one thing is for sure, pag na kay God ka, nothing to worry about. Bigay mo lahat sa Kanya. Kaya nga sabi niya, di ba, cast all your cares, for I care for you. Tapos yun nga, yung look na sinabi niya, even the strand of your hair, alam kong bilang. Tapos yun lang, hindi ko pa, very mindful si Lord. Kaya ang sarap ng feeling, at wala kang naitatago na hurt, guilt, condemnation, bitterness, kahit sa tao pa. Na-practice ko yon at binigay ni Lord. Kasi pag hiningi mo, bibigay ni Lord eh. Hindi po pwedeng si Lord madamot. Kung ano yung kailangan mo, be specific to God and tell Him about what your feelings, no? Kung ano yung nararamdaman mo. And He is mindful na ibigay niya yon. Kaya nga sabi ko, Lord, na-practice ko nga yung pinag-aralan natin na forgiveness. Lagi ako nagfo-forgive. Lagi agad. Hindi ko na, kaya kahit na yung kay Bishop nga, o yung sa ano, yung may mga sermon or what,
I took it as progressive na naman, another progressive na. Kasi kung walang ganon, walang magsasabi sa lagi ikaw boss, hindi maganda. Kailangan meron talaga. Hindi po pwedeng nagagawa mo yung gusto mo. Kailangan meron kang sinusundan at meron kang ino-honor. Kasama din yung honor. Kaya I honor Jose sa ginagawa niya, sa pagtatrabaho niya, and I believe silang dalawa ni John, very sweet talaga yan. Nahihiya lang silang ipakita. Di ba, Madam Rems? minsan di lang tayo naririnig, Madam Rems. Kaya ayun, salamat. God bless. Gusto ko mag-share ulit regarding to sa sinabi ni Sheila. Well, anyway, yun nga no, let's not get weary of doing good things, lalo na sa mga asawa natin. Kahit na, yun nga, gusto mo na silang sakalin, o kaya yung inis na inis ka na, o kaya yung mga tipong ganon. Pero it's another kind of sowing and reaping eh. You want sweetness out of them, then sow sweetness. Manguna ka na. Palagi sinasabi ni Bishop, di ba? If you want to change your environment, change the environment. So, ikaw mismo. So, same thing with yung partner ko ngayon, no? He's been through a lot of toxic relationship. Talagang bruskong-brusko. Bruskong-brusko. Pero sabi nga niya, you brought the mushy in me. Sabi niya, kasi ano ako eh, malambing talaga ako, sweet ako. Okay, so, yun, kamukha nung talagang mga kaya eh, talagang, kumbaga tayo yung natitame. Tayo yung natitame. Kasi hindi ka pwedeng hindi matame eh. Talagang matitame ka ng salita ng Panginoon. Hindi man tayo matame ng asawa natin, pero matitame tayo ng salita ng Panginoon. Pero yun nga, dahil masyado tayong, masyado tayong yung personality natin, nakikita ko nga, yun nga, palagi ko nakikita yung mga tao dito, my goodness. Unahin na natin si Sheila, si Che, si Aliana. Tingin pa lang niya mga yan. Yung kilay pa lang niya mga yan. Okay. Pero what I'm saying is, yun nga, no, yun, maging tayong help sa mga partner natin. Kasi kailangan talaga nila eh. Okay? Yun nga, ano pang sinulat ko dito? Yung we saw to them what we want to reap. Gusto mo sweet siya sa'yo, pero ikaw, nakapaslam kaya. Tama ka niyan. Gusto mo tratuhin kanya ng, palagi ko sinasabi to, gusto mo tratuhin kanyang queen, pero ikaw hindi mo siya tinatratong king. Yung mga ganyan, hindi pwedeng ganon. Okay? Tapos yung, basta, at saka yung nga, emasculate. Itong term na ito, narinig ko na lang dito. Okay, di ko naman alam tong term na ito. Yung pinangungunahan natin sila. Okay, kasi tayo mga babae, natural sa atin yung oras mismo gusto natin magawa yung mga bagay-bagay. Yung hindi, dapat isang beses mo lang sinabi, ayaw mo yung ulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit. Pero ayaw nila na pangungunahan eh. Okay? Dapat you let them, ibig sabihin lang sila yung mag-lead. Kunwari, hindi naman sa tanga tayo, pero kunwari tanga-tangahan na lang tayo, parang feeling nila sila yung nagli-lead. Okay? What I'm saying is, hayaan natin silang gampanan yung role nila, wag natin silang pangunahan. Okay? So, alam nila yung ginagawa nila eh. Pero, yun nga, dahil tayo, multitasker tayo eh, na gusto natin, bira ng bira, bira ng bira, bira ng bira, sige lang, sige. Okay? Pero yun nga, it's, let them do their work. Wag natin silang pangunahan. Yun lang. Wow, ganda. Dami revelation, no? Tama yung sabi ni Awi, if you wanna see change, be the change you wanna see in your partner. Ganon. So, I think tapos na tayo, no? Marami pa sana akong sasabihin, pero tuloy natin to bukas kasi marami pang hindi nag-share. Yung be submissive to your husband, kahit na ayaw niyong mag-submit, you submit anyway because that's what God wants us to do. It's His commandment. Sabi ko noon sa husband ko, sabi ko kay Lord, bakit ako magsasubmit sa Kanya? Hindi naman siya nakasubmit sa'yo. Kung di siya nakasubmit sa'yo, kanino siya nakasubmit? Dun sa isa, di ba? Sabi ko, ba't ang magsasubmit sa nakasubmit sa demonyo? Sabi ko, ayaw kong gawin yung gawin niya. But, like I said, because God commanded us to submit. That's why we submit. Bahala. Sabi ni Bishop sa akin noon,
wag mo nang pakialaman kung saan siya nakasubmit. You cannot help the Holy Spirit. Sabi niya, kina-counsel ako ni Bishop noon. Don't help the Holy Spirit. He doesn't need your help. Natawa pa nga ako nung sinabi niya sa akin yan. Oo nga, no, lagi kong tinutulungan sa Holy Spirit. Akala ko mas magaling pa ako sa kanya. No, pero alam ko si Sheila tsaka si Awi na-mention nila yung surrender. Nag-surrender na kasi tayo eh. Ako rin na-experience ko yan, yung total surrender. Pag nag-surrender ka talaga, ipuprune at pipuprune ka ni Lord. Kung ano pa yung mga limbs na out of line pa doon sa Word of God, puputulin niya talaga yon hanggang matanggal lahat yon. And then, you're not so full of yourself anymore, but you're so full of God. You know, kasi minsan, nakaharang tayo eh. Why? Because we're so full of ourselves. I was so full of myself for many, many years until dinispose ko lahat yun, and then I let the power of God just flow through kasi that's all we can do. That's what we're supposed to do. So, okay na tayo, no? Bukas tuloy natin to, no? Maganda. Nag-reconnect ulit tayo, but we still need to talk about a lot of things. And then, magme-meeting ba tayo, Nak, after this, or you want to meet? Yes, Auntie. Yes po. Sige. So, everyone, will see you tomorrow. Thank you for coming. Mag-invite pa kayo bukas na para marami sila matututunan sa mga testimonies ninyo. Bless. Thank you, everyone, for coming. Thank you, shine people. Keep shining. Thank you po.